Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Mga kaibigan, hindi po tayo bulag para makita ang mga nangyayari, ang mga nagaganap sa ating kapaligiran. Hindi po tayo bingi para marinig ang mga pinag-uusapan at mga maiinit na issue na kinakaharap ng ating bansa. Hindi po tayo bulag para makita ang mga nagaganap, mga krimen at mga napapanood natin sa social media platforms at sa mga mainstream media. Tama mga kaibigan, hindi po tayo tanga, hindi po tayo mangmang. Napakarami po ng resources na kung saan ay maaari nating magamit upang ma-verify ang mga informations na ating naririnig mula sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Kailangan nating suriin ang lahat ng ito. Hindi po pwede na basta-basta na lamang tayo maniniwala. Halimbawa na lamang, mga kaibigan. Noong mga nakaraang buwan, nabanggit po ni Press Secretary Claire Castro na nung panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay binalak daw di umano ng administrasyon nito na gawing 7 piso ang halaga ng bigas. 'Di ba? Mabubisit ka talaga. Magagalit ka talaga kung basta-basta ka maniniwala sa ganitong pahayag. Pero hindi ka po tanga para hindi magsagawa ng sarili mong pananaliksik. So, pinag-aralan natin at tinignan po natin kung ano nga ba ang plano ng Pangulo noong panahon na yon. And it is very clear to my ears ang pagkakasabi po ni dating Pangulong Duterte. Susubukang bawasan, pababain ng hanggang 7 piso ang halaga ng bigas. Ibig sabihin mga kaibigan, kung ang halaga ng bigas noong panahon ni Duterte ay 47 pesos kada kilo, ay gagawa ito ng paraan na mapababa ng hanggang 7 piso. Ibig sabihin, mula sa 47, maaaring maging 46, maaaring maging 43, maaaring maging 40 pesos. Hanggang 7 piso po ang bawas per kilo. Napakalinaw mga kaibigan, di ba? So, masarap pakinggan kung iisipin natin na kaya naman palang gawin ng pamahalaan na gawing 7 piso ang halaga ng bigas. Di ba nakakatuwa? Makakakain tayo ng marami nito. At syempre, doon sa mga tanga-tanga na hindi po marunong mag-aral, hindi po marunong magbasa, at hindi po marunong magsagawa ng pag-aaral o research na tinatawag, ay mumurahin itong si Duterte, pagagalitan itong si Duterte. Iisipin at sasabihin na walang kwenta naman pala itong si Duterte. Kalain ninyo, nangangarap ng gising. Pwede bang bumaba ng hanggang gawing 7 pesos ang halaga ng bigas? Napaka-bobo, 'di ba? Ganyan po ang mindset. Ganyan po ang thinking ng mga taong walang pinag-aralan. Yung hindi po marunong magsagawa ng pananaliksik. So isa lamang po yan sa mga bluff na estratehiyang ginagawa ni Auntie Claire po ninyo, kaibigan. Pangalawa, no? Pangalawa po ay ano nga ba yung sinasabi? Ito po, matindi. Alam naman po natin na isa sa mga programa ni dating Pangulong Duterte ay puksain ang illegal na droga. Puksain ang lumalaganap na krimen dahil po sa droga. So, nagsagawa po siya ng kanyang programa at tinawag po itong War on Drugs. Para maging successful ang pagkalat po, no, ang mapilitan po ang kumbaga bumaba ang krimen at masawata yung mga gumagawa ng kriminalidad na related po sa droga, ay inilunsad po ang Operation Tokhang.
in support of the war on drugs. So, sabi po ni Attorney Claire Castro, nakakatuwa sapagkat sa administrasyong ito ni President Marcos Jr. ay idineklara po ng gobyerno na mayroon na raw 4,000 plus barangays ang naideklarang clear from drugs. Yan, nakakatuwa, di ba? 4,000 plus barangays are now cleared from drugs. So kung ating pakikinggan, kung ating titignang mabuti, nakakatuwa yan. No, nakakatuwa yan dahil nililinis ng pamahalaan ang lumalaganap na droga. But if you have the initiative to verify and to conduct research, malalaman mo na noong panahon po ni Rodrigo Roa Duterte, October po nang inilathala sa Inquirer.net that there were already 25,000 barangays are cleared from drugs, and that it only needs 10,000 barangays to clear. Imagine nyo mga kaibigan, that's more than 76% of barangays nationwide ay cleared na po sa droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, that means to say, yung sinasabi po ni Auntie Claire, yung dating malinis na, yung dating cleared na from drugs, ay nagsibalikan at nagkaroon uli ng mga recorded crimes, recorded, related to drugs. So, ibig sabihin, kung dati ay 25,000 barangays na po ang cleared, ibig sabihin, yung 1,000 na barangays, mga kaibigan, ay nagkaroon uli ng mga issues, mga krimen, at mga usapin, mga kaso tungkol sa droga. Proud pa ba si Auntie Claire? Kung kaya lamang po niyang mag-analyze. Ganyan po ang mag-analyze. You have to compare. You have to compare, mga kaibigan. Okay? So, ibig sabihin kung sa record po ni Auntie Claire, 4,000 plus barangays are cleared from drugs. What happened to 25,000 barangays na na-cleared na po nung panahon ni Duterte? Ibig sabihin po, nagsibalikan yung mga drug lords. Diba? So, eto na nga mga kaibigan. Para tayong nag-back to zero. Dahil ang focus po ng administrasyong ito ay hindi po pagandahin, hindi po payamanin, at hindi po paunlarin ang ating bansa, kundi ubusin po ang kayamanan ng Pilipinas. So, hindi ko po alam kung paano ko uumpisahan itong mga topic na ito na pag-uusapan natin, pero pagdugtong-dugtungin na lamang po natin ang mga nangyayari. So, ang kanilang pangarap, mga kaibigan, ay pamunuan ang bansa. Pamunuan po ang Pilipinas sa mahabang panahon. Kaya nga po lumabas ang People's Initiative na kung saan ito po ay isinusulong, no, ng kampo ng administrasyon po. Siyempre, ang magsusulong nito ay ang House Speaker na si Martin Romualdez. Matagal na pong issue yan dahil ayaw po nilang bumaba sa kanilang pwesto. So that's why isinusulong po nila ang People's Initiative. Okay, so i-research nyo na lamang po yan. PI. Okay? So dahil po sa ganitong pangarap sa politika, nakagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi na po tama, na hindi na po makatarungan. Kailangan po nila ng pondo upang mangyari ito sa mabilis, malinis na pamamaraan. Bakit kailangan ng pondo? Kasi po kapag may pondo, kahit hindi na po kailangang padaanin sa legal na usapan, sa legal na proseso ang mga bagay-bagay. Kapag po may pera, ang gagawin na lamang ay bayaran ang mga taong hahadlang sa kanilang pangarap.
'Di ba? Napakasimple, no? So kaya kailangan po ng pondo kasi nga babayaran yung mga tao na hahadlang sa kanilang pangarap sa buhay. And para magkaroon ng pondo, binalangkas po nila ang 2025 budget. Sa 2025 budget, naitala po ang pinakamalawak, pinakamalaking kasalanan o krimen. Isa po itong pandarambong. Isa po itong ah, criminal offenses. Bakit? Mula po doon sa mga natuklasan ni Congressman Isidro Ungab na mga bakante sa Bicameral Committee report, ito po ay prone para sa isang malawak na nakawan. Bakit? Dahil nga po blanco ay maaari pong lagyan ang mga blankong ito ng halaga na hindi mo inaakala, no? Para kang nag-issue ng cheque sa isang kaibigan. Pinirmahan mo, naglagay ka ng date, inilagay mo ang pangalan ng iyong kaibigan, hindi mo inilagay ang halaga, no? Hindi mo inilagay ang halaga doon sa cheque. So dahil meron kang pirma, meron kang petsang inilagay, at mayroong pangalan yung binibigyan mo ng pera, what he can do is to write the amount doon sa cheque. 2 billion, 5 billion, so on and so forth. Ganon din po ang bicameral blanks na natagpuan. Okay? Ganon din po yung mga blanco sa bicameral. Maaari mo itong lagyan ng any amount. So dahil dyan ay nagreklamo po at inilabas po nila ito sa publiko. Inilabas po ito sa publiko ni na Congressman Isidro Ungab, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Attorney Martin Delgra at Attorney Vic Rodriguez. Dahil dito, uminit ang iba pang mga issue na tuklasan ang mga bagay-bagay. Dahil tinanggal po ang pondo ng PhilHealth at inilipat sa National Treasury. Ang ilang pondo ay inilaan po sa peace and orders ng pamahalaan. Hindi lamang po yan ang nangyari at nakapaloob sa 2025 budget. Marami pong mga ahensya ng pamahalaan ang inalisan po ng pondo. Nandyan po yung GSIS, Land Bank, SSS, DOST, PhilBox, iba pang ahensya po ng pamahalaan. Ang inalis po, no? Malasakit Center, 4Ps, ayan. PhilBox, Pag-asa, inalisan po ng 59 million pesos ngayon 2025 budget. Wala pong pondo. Office of the Vice President, tinanggalan din po ng pondo. So, inilipat po lahat ng ito sa National Treasury. At ito po ang pinakamatindi. Kailangang pondohan po ang Maharlika Investment Fund, na kung saan ay naalarma na po ang World Bank at ang International Monetary Fund, no? Nagbigay na po ng pahayag ang International Monetary Fund at sinabi po na tulungan ng gobyerno ang Land Bank at Development Bank of the Philippines dahil mayroong pagkakataon na baka ito po ay magsara dahil nga po inilipat nila ang bilyong-bilyong pera po nila sa national sa Maharlika Fund. Unfortunately, Maharlika Fund is not yet starting. Hindi pa po nagtatrabaho. Ibig sabihin, hindi pa po nag-uumpisa. So, paano kikita yung pera ng Land Bank at the Development Bank of the Philippines? So, yan po yung mga halimbawa. Napanood natin yan sa mga oral arguments sa Supreme Court. Dahil sa mga bagay na yan,
Very alarming po ito. Because this is an impeachable offense against the President of the Republic of the Philippines. This is an impeachable offense against the President. Okay? So, dahil dito mga kaibigan, the government dapat gumawa ng paraan. Dapat gumawa sila ng paraan upang ito po ay mailihis. At yan na nga po ang nangyari. They need to and they have to remove Sara Duterte from the office. Kailangan din po nilang kidnapin si former President Duterte para maging mainit po yung issue para kay Duterte. It's also high time, no, it's very high time na noong dinakip po nila si Duterte, bago po dinakip, no, actually bago po dinakip, the First Lady Liza Marcos Araneta was involved and held sa Amerika. Dahil po sa pagkamatay ng isang anak po ng isang business tycoon na si Mr. Tantoco. Namatay po sa pagkaka-overdose sa droga. And the First Lady was involved in it. So dahil dyan, kailangan talagang malihis ang issue. Maalis po yung issue sa mga Marcoses. And so, ipinakidnap nila si Duterte. So, to cut the story mga kaibigan, ngayon ay naglilitawan na ang ilan sa mga issues na kinakaharap ng bansa. Lumabas po na mayroong mga binayarang testigo si Senator Riza Hontiveros to testify against the executives of Parmali. To testify against the executive of Parmali. So ano po yung purpose? Nais pong palabasin ni Senator Riza Hontiveros na ang mga medical supplies, equipments, and devices ng Parmali ay mga substandard o mahinang klase. Bukod po dyan, kailangan din pong ipaalam sa publiko na ang mga gamot, mga medicines po na supplies ng Parmali ay expired na. So sa madaling salita, sino po ang pagbibintangan kapag ito po ay kumalat sa publiko? Siyempre si Pangulong Duterte. The blame ay mapupunta po kay Duterte. Bakit? Bakit niya pinayagan ang Parmali na pumasok at makisama sa bidding? Kung ganito naman pala yung kanilang mga medical supplies and equipment and gadgets, mga substandard. Bakit nakalusot ito? Kung mayroong mga gamot na sinusupply ang Parmali tapos mga expired na. So ang madidiin po dito at ang masisisi ay ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Para po mas maging matibay sa mata ng publiko ang kalokohang ito ni Duterte, si Riza Hontiveros po ay naghanap at nagbayad ng mga pekeng testigo na magpapatunay doon sa kanyang research, doon sa kanyang natuklasan. Madali lang naman kasi sabihin na hindi po ako nagkamali sa aking pagsisiyasat, sa aking pag-iimbestiga. Sinuri ko yung mga medical supplies and equipment. Ito po ay mga substandard. Tinignan ko rin po yung mga gamot. Lahat po ay mga expired na. So, naghanap po tayo ng mga ebidensya para mapatunayan ang ating claims. At nandito po ngayon sa inyong harapan yung mga testigo. So, ganun lamang po kadali. Pangalawa, ay noong panahon po ni Congressman Jing Paras. Ayan, ito po no, mula sa bibig ni Attorney Topacio. Ay mayroon na palang criminal case na isinampa laban kay Senator Riza Hontiveros, si Congressman Jing Paras. Ang nangyari po,
ay ibintang kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte talaga ang pagkamatay ni Kian de los Santos. Sasabihin lamang kasi na ito po ay civilian, wala pong kinalaman sa droga. Malinis itong si Kian de los Santos. Kailangang ipakita sa publiko na si Kian de los Santos ay isang inosente, walang kinalaman sa droga, pero bakit pinatay pa rin ito ng mga kapulisan? So ang ginawa ni Senator Risa Hontiveros ay tinangkapong kidnapin ang mga minors o mga kabataan. Hindi na po niya pinauwi yung mga testigo. Tinangkap po niya itong itago o kidnapin. Ano po ang dahilan para bakit niya ito ginawa? Siyempre, bayaran. Bayaran para magsalita sa publiko. At idawit si Duterte, sabihin na si Duterte ang may kasalanan, ang may utos na patayin itong si Kian de los Santos. Gagamitin ang mga kabataang ito para idiin si Duterte sa pagkamatay ni Kian de los Santos. Siyempre, ang pinakang latest ay si alias Rene. Si alias Rene ay binayaran di umano ni Senator Risa Hontiveros. Halagang 1 million lang naman kasi yung bayad kay alias Rene. Ang layunin naman po ni alias Rene, ang kanyang goal ay palabasin ang mga krimen, ipakita sa publiko na mayroong mga bagay na hindi maganda ang ginagawa itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba? Napaka-weird, no? So idamay na rin si former President Duterte at si Vice President Duterte. So, to cut the story, eto ngayon si alias Rene at umaamin sa kasalanang hindi naman daw po totoo, no? Na masama itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nagawa lamang niya ito dahil kay Risa Hontiveros. Sabi nga niya, nakakadiri itong si Risa Hontiveros. Kinakailangan pa niyang magbayad para mapasama yung tao. So, dahil sa mga issue na ito, mga kaibigan, ngayon ay nahaharap si Senator Risa Hontiveros sa hot seat. Okay, so nahaharap po siya sa hot seat. Yeah, my God. Eto na nga. Sumunod po dito ay ang pagkamatay, no, ng mga sabongero, pagkawala ng mga sabongero. So lumabas naman sa publiko ang isang alias Totoy ba, no? Si alias Totoy ba 'yun, mga kaibigan? So, idinawit po dito, siyempre, ang magpartner, no? Na sina Atong Ang at si siyempre Gretchen Barreto. Hindi lamang po si Atong Ang at si Gretchen Barreto ang involved. Involved din di umano ang isang kongresista at congressman. My God, mga kaibigan. Involved din daw ang isang congressman at senador sa bagay na ito. So, to cut the story, mga kaibigan, ang tanong natin, bakit naglalabasan ang mga ganitong issue? Bakit naglalabasan ang mga ganitong issue? So kung mapapansin po ninyo, mga kaibigan, there's something wrong with the government. There's something wrong with the government. Bakit? Kasi sa interview po ni Pinky Webb ng Billionario.com
ay lumabas po mula sa bibig ni DILG Secretary John Vic Remulla na ang pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi isang plano lamang ng isang tao. In fact, kasama dito si President Marcos Jr., kasama po si Robert Eduardo Año, tama ba Eduardo Año? At si Gibo Teodoro. Malinaw po nating narinig na this is a core plan, this is a core group, no? Pinagplanuhan po nila. Hindi lamang yan mga kaibigan. Dahil po sa isang initiative, no, na isinagawa ng chairperson ng Committee on Foreign Relations na si Senator-elect Amy Marcos. Inilunsad po ang legislative inquiry ng Committee on Foreign Relations ang pag-iimbestiga sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dito po ay maraming mga krimen, marami pong natuklasan na mga paglabag sa konstitusyon, sa ating saligang batas, paglabag din po sa International Criminal Court, Rome Statute. So, hindi ko na po iisa-isahin ang mga paglabag na ito. Dahil gaya nga po ng sabi ko, hindi naman po kayo bulag, hindi kayo tanga, hindi kayo bobo. So, ang pinariringgan ko rito guys, no, yung mga anti-Duterte lang ha. Kasi alam ko matatalino yung mga supporters po ng Duterte. So, usually mga anti-Duterte at mga pinklawan lamang po yung sinasabihan ko nito. So, mag-research po kayo. Okay? Mahirap po yung umabot tayo sa ating huling hantungan tapos sinungaling pa rin tayo tapos bobo pa rin po tayo. Mahirap po yun. No? Mahirap po yun. Hindi mo po masasabi. Baka nasa bungad pa lang kayo ng impyerno, mapaso na kayo. Mahirap po yun. Okay? So, eto na nga mga kaibigan. Very obvious Ang daming natuklasan. So, to cut the story, nagsampa na po ng reklamo si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. So, kasama po dito si Secretary ng DOJ, Jesus Crispin Remulla. Dating CIDG Director Nicolas Torre III na ngayon po ay PNP Chief, Marcos Lacanilao. Magkapatid po na Remulla, no, at iba pang mga opisyal na kanilang inimbitahan sa Senado. So nitong mga nakaraang araw din mga kaibigan ay inamin na rin po ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na the government will not going to pursue the case against the former President Duterte. Hindi na po daw ipapursue ang kaso laban kay Duterte dahil sa kawalan ng ebidensya at sa kawalan po ng testigo. Walang ebidensya, wala pong testigo na magpapatunay sa mga krimen na ibinibintang kay former President Rodrigo Roa Duterte, the crimes against humanity. Kaya ang sabi po ni Remulla, ito po ay bahala na daw ang ICC, bahala na raw ang The Hague, baka mayroon daw silang makitang ebidensya laban kay former President Duterte. Di ba ang weird? Sa Pilipinas nga wala silang makitang ebidensya. Sa The Hague pa kaya meron? So nakapagtataka yan mga kaibigan. It only means na pwede pong gumawa, magtrabaho ang ICC sa gusto ng gobyerno. Depende po if the price is right. So ang tanong natin dito, baka nga totoo, posibleng totoo, na gagawin ng ICC ang lahat ng kaya nilang gawin to prosecute the former President Rodrigo Roa Duterte, to convict the former President Duterte, if the price is right. So, if the price was true, imagine 100,000 US dollar. How much is that in Philippine peso? Grabe, no?
So, inamin bukod po diyan sa mga ebidensya na 'yan, mga kaibigan, inamin din po ni Secretary, Jesus Crispin Remulla na ang gobyerno po ang gumagastos sa lahat ng mga expenses ng mga, witnesses na magte-testify laban kay former President Duterte. Okay, so tingnan natin, mga kaibigan, magkano po ba ang visa sa isang tao? Magkano po ba ang magagastos kapag nag-a-apply ng visa? Pangalawa, yung mga iba pang mga dokumento, yung mga complaint affidavit. Okay, complaint affidavit, magkano po ba, mga kaibigan? Ako po, yung kaso ko dito sa Regional Trial Court sa New Sitaw Corporation, no? Gumastos po ako ng halagang 8,000 sa dokumento pa lamang po 'yun. 8,000. Dokumento pa lamang po 'yun. Okay? So, una, visa. Pangalawa, dokumento, complaint affidavit, plane ticket, magkano po 'yan? Food and lodging. Okay, magkano po ang budget ng mga ito sa pagkain araw-araw, 3 beses sa isang araw. Tirahan habang sila po ay nasa ICC. Mga kaibigan, as of the latest report is meron na raw pong 1,000 plus victims, 1,000 plus witness ang naipadala sa ICC. I-multiply nyo po yan doon sa gastos. So hindi po papayag yung mga yan na basta-basta na lamang pumunta sa ICC sa dahig nang hindi po babayaran ng wala pong kapalit na pera. Wala pong ganun. That's very obvious. Kasama dyan siguro si Aling Sheila. So, yan po yung mga nakalagay po doon yan po yung napapanood natin. So, ito po yung pinakang punto natin, mga kaibigan. Kung napakahusay na pinuno ni President Marcos Jr., kung siya po ay powerful at kaya po niyang pangalagaan, kaya po niyang pamunuan ang ating bansa, wala pong ganitong issue. Wala pong ganitong issue. Dahil sa nakikita natin, may mga utos po siya na hindi po sinusunod. May mga gusto po siya na hindi naman po nangyayari. It's because yung mga nasa baba po niya ay hindi marunong sumunod sa kanyang kautusan. Ano ba ang alas mayroon itong si House Speaker Martin Romualdez kung bakit hindi siya kayang disiplinahin ni Marcos Jr. At eto na nga, mga kaibigan, dahil nagkandaletse-letse na ang nangyayari ngayon, the government will do something, will do everything para iligtas po ang kanilang sarili. Kailangan nilang protektahan po yung kanilang sarili sa mga krimen na kanilang ginawa. Kinakailangang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. That is the main goal na kailangan nilang gawin. By hook or by crook. Kaya kung mapapansin niyo, mga kaibigan, mayroon na pong mga provisions sa konstitusyon, sa saligang batas, na patay na ang impeachment. Wala na po itong saysay, wala pong katorya-torya. Pero bakit pinipilit nilang matuloy ang impeachment? Dahil ito lamang po ang katangi-tanging solusyon para sila po ay makaligtas sa mga krimen na kanilang ginawa. Dahil si Vice President Sara Duterte ang tinik sa kanilang mga krimen na mga ginagawa. Si Vice President Sara Duterte ang magbibigay ng hustisya sa Pilipinas na binaboy, ginago, denimonyo ng administrasyong ito.
So by hook or by crook, kailangan nilang ma-eliminate ang mga Duterte. In what way? Paano nila mai-eliminate? By disqualifying all the Duterte allied candidates, provincial, party list, or local, lahat po ng kaya nilang i-disqualify ay gagawin po nila. Tatanggalan nila ng makinarya ang mga Duterte. And that's what happened sa Kingdom of Jesus Christ. So, kita nyo guys yung galawan nitong mga opisyal ng pamahalaan. So, ini-announce po ni Pangulong Marcos Jr. na mag-courtesy resignation ang lahat ng kanyang mga government secretaries and cabinet officials, pero wala po siyang tinanggal. Wala po siyang inapprove. Pakitang tao lamang yung mga nagsumite ng kanilang courtesy resignation. Dahil ang kailangan lamang po nilang ma-eliminate sa gobyerno ay ang Secretary General na si Menardo Guevara. Nung mag-resign na po si Menardo Guevara, siyempre, balik na po sa dati yung kanyang mga cabinet officials and secretaries. Kailangan pong makuha ni CIDG Director General Nicolas Torre III ang posisyon po ng PNP Chief na si Romel Marbil na magre-retired. And so, ngayon na po, si PNP Chief na po, si Nicolas Torre III na po ang PNP Chief. Okay, so ganito po yan. Kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, sino po ang aakyat sa Vice Presidente? No other than Martin Romualdez. Pag umakyat si Martin Romualdez, who will going to take over the Congress? Siyempre, andyan si Toby Tiangco at iba pang mga allied nila. Susubukan po nila yan na makuha pa rin yung House Speakership. Nakapagbayad nga sila ng 150 million each of the congressmen na pipirma sa impeachment ni VP Sara. Barya lamang yan dahil meron pong kino-question sa 2025 national budget na nagkakahalaga po ng 241 billion pesos insertion sa budget. O, kung magbayad po ng tagwa 1 billion o tagwa another 1 million, kayang-kaya kasi 241 billion yung nasa insertion. Mailigtas lang nila ang kanilang krimeng ginawa sa bayan. So, kaya po wala pong posibilidad na ma-impeach talaga itong si VP Sara. Wala pong posibilidad. Kasi bakit? 240 yung hindi pa nailalabas. 241. Kaya pang bayaran kung tutuusin ang Senado. Sana naman na hindi po magpabayad ang Duterte Block. Talaga ipakita po ninyo na ang suporta ninyo ay na kay Duterte at nasa katotohanan. So pag nangyari po yun mga kaibigan, baka po ma-impeach si Duterte, si Sara. Okay? So ano pa po yung ginagawa nila? Sabi nga po ni Jesus Crispin Remulla, ay mag-a-apply siya sa Office of the Ombudsman kapalit po ni Samuel Martires. Ang tanong mga kaibigan, nag-apply ba siya? Hindi ko alam eh. Nabisi po ako kahapon. So Friday po kasi kahapon po yung deadline para sa pagsusumiti po ng application sa Office of the Ombudsman. At ito po, no? Pag na-impeach si VP Sara, aakyat si Martin Romualdez, who will going to take over the House Speakership. Siyempre, allied dapat. Ngayon po ay kinuha na ni Nicolas Torre III ang PNP Chief. Ngayon naman ay balak kunin ni Jesus Crispin Remulla ang Office of the Ombudsman. Ngayon, sino ang kukuha sa DILG? No less than si Antonio Trillanes.
So si Trillanes po ang nakikita kong mayroong pangarap na pamunuan ang DILG. Oh my God, nakakatakot mga kaibigan. Nakakatakot dahil kapag nakuha po ng mga ito yung mga posisyon, lahat po ng kaso na inilaban sa kanila, ng isinampa laban sa kanila ay mababaliwala. Tayo po ay lulubog. Tayo po ay lulubog. Bakit? Qualified ba si Rimulya na maupo sa ombudsman gayong in less than 1 month ay napalaya niya yung kanyang anak na nasangkot sa pagtutulak ng droga, nahulihan ng droga? Can you not imagine yung mga nangyayari na yan, mga kaibigan? So, the only solutions here may be if people will come together para pag-retirein, pag-resignin, pababain sa pwesto si President Marcos Jr. At syempre kung mayroon pong tinatawag dito na citizen na magpa-file ng impeachment, pwede po yun.